Kumusta na po kayo mga kaibigan at mga kapatid? Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at muli sa pagkakataong ito ay makakasama natin si kapatid na Bobby Fernandez. Kapatid na Bobby? Maraming salamat kapatid na Michael. Mga kapatid, mga kaibigan, isa na naman pong magandang paksa ang ating tatalakayin. Kaya muli, inaanyayahan po namin kayo na samahan nyo kami ni kapatid na Michael. At bago tayo magpatuloy sa pagtalakay, binabati natin ang mga kapatid yan po sa buong Australia, maging yan po sa California at yung mga kapatid natin yan po sa Africa. Sana po manatili kayong masigla sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Sa pagkakataong ito ay tatalakayin po natin ang ilan sa mga naging reaksyon ng grupo ni Mr. Isaiah Samson Jr. na nang mapanood po nila itong ating programa, ay inakusahan po niya ang Iglesia ni Cristo. Kaya mahalagang ibahagi natin sa kanila, kapatid na Bobby, ano ang akusasyon nitong si Mr. Isaiah Samson Jr. sa atin nang mapanood itong ating programa? Desperado na raw, kapatid na Michael, ang Iglesia ni Cristo. Kaya raw natin ginawa ang programang ito na Tunay na Defenders of the Faith. Panoorin po natin ang kanyang sinabi. Out of desperation, ay nag-create sila ng isang TV production, isang 15-minute TV program at pinamagatan nilang ang Tunay na Defenders of the Faith. Pagkatapos ang ginawa nilang panelist ay ang paborito nila na gamitin at pambato nila na si Michael Sandoval at Bobby Fernandez. Una, kapatid na Bobby, ang napansin ko lang dito sa video ni Mr. Samson, kung anong labo niya magpahayag, yun din ang labo nung kanyang video. Di ba, kapatid na Bobby? Opo. Mga kapatid at mga kaibigan, hindi po ba pinalilitaw ni Mr. Samson na ang Iglesia ni Cristo pa ang desperado? Pinalilitaw niya na this church, Iglesia ni Cristo, is desperate when we created this program, ang Tunay na Defenders of the Faith. Reaksyon natin dito, kapatid na Bobby. Hindi po tayo ang desperado, kundi si Mr. Samson at ang iba pang kapwa niya rebelding tiwalag sa Iglesia ni Cristo. At sa halip na sagutin niya ang aming mga katanungan na may kaugnayan sa doktrina, inatake niyang personal ang pagkatao ni kapatid na Michael Sandoval at ng iba pang mga ministro sa Iglesia. At natatanda ko nung napanood ko ito inatake na rin niya ng personal ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ng kapatid na Eduardo Manalo. At inatake rin niya ng personal ng kapatid na Jun Santos. Teka muna, Mr. Samson, sagutin mo ito. Bakit ang laki ng sama ng loob mo kay kapatid na Jun Santos? Bakit tisod ka nang ikaw ay isumbong sa tagapamahalang pangkalahatan ng masamang ginagawa mo nung ikaw pa ang nangangasiwa ng Foreign Department noon? Sagutin mo yon. Dapat na magbago si Mr. Jun Samson sana, nagrebelde pa, kapatid na Bobby. Kaya tayo ba bababa sa level na ginagawa ni Mr. Samson na namemersonal, kapatid na Bobby? Hindi natin gagawin yan, kapatid na Michael. Kaya ang pinag-uusapan natin dito, personal na pagkatao o doktrina, kapatid na Bobby? Doktrina ang ating pag-uusapan dito. Kaya sa lahat po ng mga nanonood po at sumusubaybay dito sa ating palatuntunan, meron tayong tanong sa kanya, kapatid na Bobby, na mahalagang maipapansin natin sa kanila. Meron ba siyang nasagot na maliwanag sa iniwan nating katanungan sa kanya noon? Aba, kapatid na Michael, iniwasan niya ang pagsagot, mga mahal na taga-subaybay. Sapagkat alam naman niya, maiipit siya ng sarili niyang pahayag noong nasa loob pa siya ng iglesia. Mahayag din na talagang nilalabanan na po niya ang mga aral ng Diyos na itinuro ng kapatid na Eranio Manalo at mahahalata siya ng kanyang mga niloloko, kapatid na Michael. Tama, kapatid na Bobby. At napansin mo ba, may sama ng loob sa atin, may tampo itong si Mr. Samson dahil pilit daw po naming iniuugnay ang kanyang grupo sa grupo nila Rolando Dizon at Luisito Cayabyab, kapatid na Bobby. Ang mabuti, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, panoorin po natin ang pahayag ni Ginoong Samson. Kasi every time na inaatake nila kami at pinatutunayan nilang kami mali, isinisingit nila yung litrato noong mga nasa kabilang grupo. Noong una, yung litrato ni
John Dizon, Louie Cayabyab, at saka ni Boyet Minorca. Ngayon naman, yung litrato ni John Dizon at Louie Cayabyab. At pilit nilang iniuugnay ang aming paninindigan sa sinabi ni John Dizon na hindi na kailangan ang iglesia sa kaligtasan, na sinang-ayunan daw ni Louie Cayabyab na 1,000%. Kung bakit naman ipinipilit itong sila Michael at si Bobby Fernandez, alam naman nila na iba ang paninindigan namin sa EGM. At ang totoo, ilang beses na kaming nagpahayag ng disclaimer na wala kaming kinalaman sa grupong yan. Unang reaksyon po namin dito, mga kapatid at mga kaibigan, ang grupo ni Mr. Samson at ang grupo ni Rolando Dizon, magkaiba pa ba yung kapatid na Bobby o pareho lang silang tiwalag at nasa labas ng iglesia? Pareho lang, kapatid na Michael at mga mahal naming taga-subaybay. Hindi dapat magtampo sa atin si Mr. Samson kung ihanay natin siya sa grupo ni Rolando Dizon at ng iba pa, sa sentidong pareho naman silang lumaban sa pamamahala. Pareho silang naghasik ng pagkakabahabahagi sa iglesia. Kaya, pareho silang itiniwalag, kapatid na Michael. Kaya bigla ko tuloy naalala na kaya bumaba po, mga kapatid, sa tungkulin itong si Rolando Dizon dahil sa nabola at napapaniwala siya ng kanyang ninong sa kasal na si Mr. Samson. Ngayon, hindi sila magkasundo. Kaya ang ginawa ni Rolando Dizon kasama si Louie Cayabyab, nagtayo ng sarili nilang grupo. Kaya reaksyon natin dito, kapatid na Bobby. Natatawa lang tayo, kapatid na Michael, at Dahil, mga mahal nating sumusubaybay. Dahil sa itong mga itiniwalag na mga ministro na lumaban sa pamamahala ng iglesia, hindi pa ho nabubuo . Hindi pa ho nagkakaisa. Nagkawatak-watak na, kapatid na Michael. Naalala ko yung binabanggit doon ng kapatid na Bibercio Pineda nung sila'y nabubuhay pa. Ang tawag nila sa ganyan, ayaw ko namang manggiting. Engot, di ba, kapatid na Bobby? Kaya balikan na po natin itong ating paksa. Nang iparinig po namin sa first episode ang pagtuturo ng kapatid na Eranio Manalo tungkol sa kahalagahan ng pananatiling nasa iglesia. Mayroong pangangatwiran itong si Mr. Samson, kapatid na Bobby. Ano ang pangangatwiran niya, kapatid na Bobby? Mabuti po ay iparinig muna namin sa inyo, mga mahal na taga-subaybay, ang isang bahagi po ng pagtuturo ng kapatid na Eranio Manalo na ipinarinig na po namin ito sa first episode ng ating programa. Kaya pakinggan po natin ang tinig ng kapatid na Eranio Manalo. Kung gano'n, ang unang-unang panawagan sa iglesia, ito, tandaan nyo, mga kapatid, huwag kayo maalis sa iglesia. Ano mo naman yan? Nanatili kayo sa iglesia. Bakit? Kaya tayo dinala sa iglesia, hindi para lumabas ulit. Kaya tayo pinasok sa iglesia para makamta natin ang karapatang maligtas. Pero masisira yan pagka kayo hindi nanatili. Napakaliwanag po ng pagtuturo ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa na mga kapatid, huwag kayo maalis sa iglesia. Ano mo naman yan? Nanatili kayo sa iglesia. Pero, ano ang pangangatwiran dito, kapatid na Bobby, ni Mr. Samson to justify his expulsion from the church? Aba, hindi raw siya umalis, kapatid na Michael. Hindi raw siya umalis sa iglesia. Kundi raw? siya raw ay inalis. Hindi raw siya nagpatiwalag. Kundi siya raw ay itiniwalag. Mabuti po, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Sabi nga ng KRD, huwag kayong aalis. Hindi naman talaga umalis . Meron lang, nag-alis na pilit. Kaya nga yung iba'y nakikiusap, ayaw nila na sila'y maalis. Pero dahil nagtanong, nag-ulat, kinestyon yung mga nangyayari, inalis nila. Iba po yung inalis sa umalis. Iba yung itiniwalag sa nagpatiwalag at gumawa ng bagay na ikatitiwalag. Ito pa lang si Mr. Samson, si Mr. S. Kapag ka sumagot, parang latang walang laman, kapatid na Bobby. Ayaw ko namang sabihin, baka magagalit naman ito sa atin. Ayaw naman natin sabihin, kumbaga sa ulo, parang walang utak. Di ba, kapatid na Bobby? Kasi, para sa kanya, iba pa po yung inalis kaysa umalis sa iglesia. Iba pa yung itiniwalag kaysa nagpatiwalag.
Kaya ipinapapansin namin yung huling bahagi. Ang sabi ni Mr. S, Iba po yung inalis sa umalis. Iba yung itiniwalag sa nagpatiwalag at gumawa ng bagay na ikatitiwalag. o kaya kapatid na Bobby, tatanungin kita, kapag ka ba inalis, pansinin po niyo mga kapatid, kapag ka ba inalis na sa iglesia o itiniwalag, yung ba'y nasa loob pa ba o nasa labas na? Nasa labas na, kapatid na Michael. Wala na po sa loob. Kaya, kay nagpatiwalag o itiniwalag, kay kusang umalis o pilit na inalis sa iglesia, gaya ng sinasabi niya, pareho lang na nasa labas at hindi na nakatala sa iglesia. Kaya Mr. Samson, hinahamon ka namin at sagutin mo naman ito. Patunayan mo na bagamat tiwalag ka na, ay nananatili ka pang iglesia ni Kristo. Aabangan namin ang sagot mo. Ulitin namin yung sinabi ni kapatid na Bobby, Mr. Samson, nanonood ka. Teka, wag mong i-off muna yung YouTube mo o yung Facebook. Pakinggan mo. Yung tanong namin, assignment mo yan, sagutin mo, wag mong iwasan. Kaya nga sa pagsagot niya, meron siyang ganitong pahayag sa nakaraang programa niya, kapatid na Bobby. Hindi kami umalis. Inalis niyo kami. Hindi kami umalis. Inalis niyo kami. Hindi kami umalis. Inalis niyo kami. Talagang nangangatwiran si Mr. Samson sa pagkakatiwalag sa kanya sa iglesia. Gaya po ng aming tinalakay na sa nakaraan, na kapag hindi na natili o naalis na sa iglesia, ay katulad lang ng sanga na naalis sa puno, matutuyo, at masusunog, kapatid na Michael. At alam niya kahit nung isang bata na apo ng isang may tungkulin sa Iglesia ni Cristo na bubulol-bulol o utal-utal, panoorin at pakinggan po natin itong batang anak sa Iglesia ni Cristo. Tama po. Daya tanga, nangalit, napuno, at nasunog. Baka akusahan naman kami na nagmumura, pati bata, ginagamit namin. Utal pa yung bata, mga kapatid, at mga nanonood na membro o mga naakid niya sa samahan ni Mr. Samson. Bagamat utal, alam nung bata ang kasamaan ng maalis sa iglesia, gaya raw yun ng tanga na naalit tapuno at matutunog. Kapatid na Bobby, teka, iwan na natin yan. At balikan natin yung pahayag po ng kapatid na Eranio Manalo. Kapag nasa labas po ng tunay na iglesia, kapatid na Bobby, madadala ba ang kaligtasan sa labas? Hindi na, kapatid na Michael. Maliwanag po ang matinding pahayag ng kapatid na Eranio Manalo na ang sabi po nila, Kaya tayo ipinasok sa iglesia para makamta natin ang karapatang maligtas. Pero masisira yan pagka kayo hindi na natili. At ayon sa Biblia, kapatid na Bobby, yun bang hindi na natili sa iglesia? Sana mapasin po ninyo. Yung hindi na natili sa iglesia, yun ba ay kabilang pa sa hanay ng mga tunay na Kristiyano? hindi na, kapatid na Michael, at mga mahal na taga-subaybay. At ito ay mababasa po natin sa Biblia. Dito po sa unang Juan 2:19, ganito po ang ating mababasa. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Maliwanag po ang pahayag ng Biblia na ang mga hindi nagsipanatili, sila man ay lumabas o inilabas, tumiwalag o itiniwalag. Ang hindi po nila pananatili sa iglesia ay kahayagan po na hindi sila karapat-dapat sa iglesia at hindi na po lehitimong kaanib sa iglesia, kapatid na Michael. Kaya kay Mr. S, Mr. Samson, alam kong nanonood ka at ang iba pang mga kapwa mo tiwalag at kasama mo diyan sa pagbubuo ng iyong sariling programa. Sagutin mo ito at dadalangan ko. Saang talata ng Biblia mababasa na may karapatan pa rin sa kaligtasan ng nasa labas ng tunay na iglesia? Sagutin mo yan at aabangan namin sa iyong susunod na pagsagot. At meron din akong uulitin na tanong sa kanya, kapatid na Michael. Uulitin? Sapagkat hindi niya sinagot Hindi sumagot? Oo. Ano yung ulit na tanong natin sa kanya para baka naman mapansinan niya? Eto, tinatanggap mo pa ba
Mr. Samson, ang doktrina o aral na inihayag ng kapatid na Eranio G. Manalo tungkol sa kahalagahan ng pananatili sa loob ng iglesia? Kung mahal mo ang iglesyang ito, bakit ang iglesyang ito ay iyong pinagtaksilan? At bakit din ito ay nais mong magkawatak-watak sa pamamagitan ng iyong mga kasinungalingan? At ito pa, kapatid na Michael, Dagdagan pa natin ang tanong. dadagdagan ko ng tanong. Mr. Samson, ngayon na aminado kang inalis ka na o itiniwalag ka na ng kasalukuyang pamamahala sa iglesia, kanino ka na nakaugnay ngayon? Sino ang iyong tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Michael? Mahirap sagutin yan, kapatid na Bobby. Sino ang kanyang tagapamahalang pangkalahatan at kanino siya nakaugnay? At sa mga naakit po at napapaniwala naman ni Mr. Samson at ng iba pang mga itiniwalag na mga ministro, na itanong na po ba ninyo sa inyong mga sarili kung saan kayo dadalhin ng mga itiniwalag na ministro? And to those who don't understand Filipino, or even you are Filipino but you don't understand Filipino or Tagalog, we call the attention of the parents who have been misled by Mr. Samson. Do we not want our family, especially our children, to be saved? Are you really dragging them into perdition on the day of judgment? As for our brethren in the church all over the world, may our faith grow stronger. May we hold on firmly to our divine election until we receive the promised salvation and eternal life. Kaya umaasa tayo, kapatid na Bobby, na itong ating ginawang maikling pagtalakay ay makatulong sa mga nadaya ng grupo ni Mr. Samson at lalo namang magpatibay sa pananampalataya ng ating mga kapatid. Pangungunahan po tayo ng kapatid na Bobby sa isang maikling panalangin. Panginoon po naming Diyos, Opo. salamat po ng marami sa iyo. Amen. Muli ay ginamit mong kasangkapan ang palatuntunang ito Opo. upang maihayag at maipagsanggalang ang katotohanan mo Amen. na amin pong sinasampalatayanan. Amen. Nawa patuloy sanang kasangkapanin ang programang ito, Panginoon, Opo. upang matulungan at magabayan ang mga nadaya ng kasinungalingan. Amen. Magkaroon pa sila ng pagkakataon, Panginoon, Opo. upang sila makapagbalikwas at makabalik sa iyo Amen. at makasama pa namin sa tunay na paglilingkod sa iyo. Amen. Makatulong din nawa ang programang ito Opo. upang lalo pang tumibay ang aming pananampalataya, Opo. upang maitaguyod pa namin ang amin pong gawaing paglilingkod sa iyo. Amen. Panginoong Jesus, ilapit mo po kami sa Ama. Opo. Maipagkaloob ang lahat ng aming kahilingan Amen. ito. Ama, umaasa po kami, patuloy mong babasbasan at iingatan Opo. ang kapatid na Eduardo Manalo, Amen. ang aming tagapamahalang pangkalahatan, Amen. para po sa kapakanan ng iyong banal na iglesia. Amen. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.